So, hello guys, hello mga kaanis natin dyan. So, magbibigay tayo yung reaction dito sa babae na sa isang kababayan natin na may naka-chat or nakilala ng isang security guard na naliitan sa saludo ng isang security at sinabihan pa niyang hindi niya ka-level. So, bago tayo magbigay reaction, panoorin niyo muna ito. Sabi ko, may trabaho ka ba? Sabi niya, meron. Tinanong ko agad, magkano ba yung sahod mo? Sabi niya, 12K. Na-shock ko. Ha? 12K? Samantala kami, 20K plus yung sahod namin na magkakaibigan tapos ikaw 12K lang? Sabi ko, no, hindi ka pwede makisali sa amin na magkaibigan kasi kaming mga magkakaibigan gusto namin na pag-uwi namin ng Pilipinas, gusto namin kumain sa mamahaling restaurant, gusto namin mag-adventure kahit saan, gusto namin mag-bar, gusto namin mag-overnight sa mga mamahaling resort, sabi ko. Tapos ikaw, 12K lang yung sahod mo, sabi ko. Kaya hindi ka pwede sa amin makisali, sabi ko, kasi hindi ka namin ka-level. Tapos tinanong ko agad siya, ano bang trabaho mo? Sabi ko. Sabi niya, security guard. Ha? Security guard? Tapos 12K yung sahod mo. Hindi ka namin ka-level, so ex ka, hindi ka pwede sa amin na magkakaibigan, sabi ko. Kasi gusto namin yung mga high class, na mga pagkain, pag-uwi namin ng Pinas. Kasi may pera naman kami, di ba? Sabi ko, may pera kami. Kasi malaki yung sahod namin dito sa ibang bansa, sabi ko. Kaya hindi ka pwede makipagkaibigan sa amin. 12K lang yung sahod mo, my God, kulang pa yan sa pamilya mo, sabi ko. Hindi ka namin ka-level. Security guard, sabi ko. Since malapit naman kami umuwi na magkakaibigan, nagplano kami na mag-overnight kami sa mamahaling resort. Kakain kami sa mga mamahaling restaurant. Mag-adventure kami, pupunta kami kung saan namin gusto. Yung enjoy namin yung sarili namin. Ganon kami magkakaibigan. Ayaw namin makipagkaibigan sa, alam mo ba yung maliit lang yung sahod? Siyempre kami malaki yung sahod namin, so malaki yung ipon namin. So may chance kami na kung anong gawin namin sa buhay namin pag-uwi namin ng Pinas. Kasi may ipon naman kami. Tapos ikaw, 12K lang yung sahod mo, tapos security guard. Oh my God! Hindi pwede yan para sa amin. So, ayan guys. So, ayun, nakita niyo naman ang sinabi ni ate, no, na sinabi niya na yung sweldo daw ng isang security guard is 12K. Hindi daw niya ka-level. Ayaw daw niya sa ganun kasi mababado ang sweldo. So, ito lang masasabi ko, no. Masyado kasing si ate, no, yung masyado niyang minaliting mga security guard. Sabihin na natin na 12K yung sweldo ng mga security guard. Nandun na tayo. Parang hindi siya nanggaling ng Pinas. Parang hindi siya taga Pilipinas na akala mo hindi niya alam kung anong sitwasyon sa Pilipinas, kung ano yung paswelduhan doon. Natural na ganun ang sweldo niya. Hindi ba niya naisip na what if, no? What if ko si Manong Guard, siya din ang mag-abroad? Kasi ang alam natin, malalaki yung sweldo ng mga lalaki dito sa abroad, no? Mas mataas yung sweldo nila sa atin. Kasi sa atin na nandito sa bahay ng mga 20K pataas, samantalang yung mga lalaki na pag nagtitrabaho sa labas, ang alam ko may alam ako na ang sweldo niya is nasa mga 40 plus to 50. Oo, dahil isa siyang ano yung trabaho nun. Basta, then, what if kung siya din ang sabihan na, 20K? Diba? Ano lang kasi, no? Yung reaction kasi niya, parang nakaka-offend sa isang security guard yung reaction niya na malaman niya na 12K lang yung sahod ng security guard at doon pa sa part na sinabi niya na hindi kita ka-level. Talaga naman hindi sila magka-level, no? Hindi naman talaga sila magka-level, pero yung sinabi niya kasi parang halong nakaka-offend talaga sa mga security guard yung sinabi niya. Nakakala mo naman na hindi siya taga Pilipinas, na hindi niya alam kung anong paswelduhan sa Pilipinas, no? Parang minaliit niya yung mga security guard ba? Bakit halip doon sa part na sinasabi niya na makikipagkaibigan siya, hindi ba pwedeng makipagkaibigan kung halimbawa 12K ang sweldo ng isang security guard, halimbawa lang? Hindi ba pwedeng kumain sa mamahaling lugar? Hindi ba pwedeng pumunta sa
magagandang resort, mamahaling resort. Kung meron kang kaibigan na isang security guard na nasa 12K lang ang sahod, hindi ba pwede? Parang ano niya ba, parang kinwestiyon na nila ba na hindi ko alam kung nagjo-joke lang si ate, kino-content lang niya. Kung content lang niya, dapat nilagay na lang niya sa caption niya na for the content only. Kahit ma-open man yung makakapanood sa kanya, at least sinasabi lang na for content lang naman. Pero hindi nakalagay sa caption niya yun eh. At saka parang masyado niyang minamaliit yung trabaho ng mga security guard. Parang nakapunta ka lang ng abroad, nakasweldo ka lang na 20 plus, mamaliitin mo na yung mga nakakababa sa'yo, sasabihin mo na maliit ang sweldo. What if kaya, no, kung hindi ka nakapunta ng abroad ate, no? What if kung hindi nakapunta ng abroad? Ano kaya ang trabaho mo sa Pinas? What if kung doon ka nagtrabaho bilang katulong sa Pinas? Tatanggap ka kaya ng 20K? Pataas? Di hamak na mas malaki ata yung sweldo din ng security sa'yo eh. Kung pareho kayong nasa Pinas, nakapunta ka lang sa abroad, sasabihin mo na nasa 12K ang bayad ng security. Oh my God, diba yun si ate? Huwag naman ganon. Kahit anong pa man ang trabaho ng ating kapwa, at least, galing sa malinis na paraan yung pera nila. Hindi naman nila ninakaw yun. At huwag mo naman silang idiots na ganun kababa ang sweldo nila. Hindi porket ganun kababa ang sweldo nila, ibig sabihin hindi nila kaya pumunta sa lugar na mga sinasabi mo. Nakadepende lang naman yan sa tao. Ano ngayon kung ganun ang sweldo nila? What if kung ikaw nga 20K nga pataas ang sweldo mo? Nakadepende lang naman sa what if hindi ka nakaipon tapos umuwi ka ng Pinas. Diba? Kahit naman siguro yung pipitsugin na walang mas maliit pa ang sweldo sa sinasabi mo, halimbawa kung talagang plano o gusto pumunta sa lugar na mga sinasabi mo, makakapunta. Nakadepende lang yan sa tao. Pero yung i-judge mo yung katulad nila ng mga security guard na sasabihin mong 12K, mali-mali naman ata yun. Masyado mo naman silang dinadown. Be proud ate. Ito si ate parang ang kapariho niya. Kung natatandaan niyo yung anong pangalan nun? Yung nang down din ng mga construction worker. Ang pangalan nun? Kalimutan ko ang pangalan ng babae niya. Sila talaga ang magkapariho. Yung isa, Kikay ba yung kakayat ba? Hindi ko alam, nakalimutan ko yung pangalan nun. Yung isa na nagberal, ang mga construction worker. Ngayon naman ito si ate, mga security guard. Oh my God, ano bang nangyayari? So, wag naman ganon, ate, kahit ano pa man ang trabaho ng isang tao, kapwa natin, ang importante, galing sa mabuting paraan. At wag mo naman silang be proud. Be proud sa mga ganong tao. Ay, ano ngayon kung security guard, tinanong mo ba sila kung gusto ka din nila? Parang nakilala mo lang, nakikipagkaibigan nilang tao, tapos may nalalaman ka pang pasyak-syak na, security guard, oh my God. Baka nakajuwa ka ng security guard. Diyos ko, natatawa lang ako kung, oh my God, kayo na ang humusga mga kababayan. Kung isa kang asawa ng security guard, mag-comment ka. At kung ikaw naman isang security guard, anong masasabi nyo sa sinasabi ni kababayan about sa ating mga mahal na security guard? So, maraming salamat sa panonood at ikaw na nag-ano sa mga security guard. Sana wag kang magalit sa reaction ko. Hindi naman siguro below na built na yung reaction ko. Natawa lang ako sa mga pang-ano mo sa mga security guard. So maraming salamat. So, papalo na lang po ako. Thank you!